Hello mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Isang nakakapagod na Miyerkules po sa ating lahat. So ngayon po ang topic natin mga kasari, meron akong sikreto na i-share sa inyo. Pero ngayon hindi na siya magiging sikreto dahil nga ibabahagi ko sa inyo mga kasari. Pero bago yon, meron pala akong mga deliveries na dumating ngayon mga kasari. So dumating po yung ahente natin ng soft drinks. So kumuha po tayo ng mineral water, kumuha po tayo ng kasalo, ng mismo, yun po yung mga kinuha ko, tsaka 1.5. So, nagiging mabenta kasi mga kasari yung mga malalamig natin sa rep. Halo-halo na, Cobra, Sting, yung mga pangbatang inumin, mga Dutch Mill, Yakult, Chucky, yan. Lahat po yan ay mabenta dahil sobrang init ng panahon, parang bumalik ulit yung summer. So, ngayon mga kasari, i-share ko sa inyo yung sikreto ko para naman hindi lang ako ang tumatamasa, pati rin kayo mga kasari na kapwa ko tindera. So ngayon i-share ko sa inyo kung bakit patuloy na tinatangkilik pa rin ang aking sari-sari store kahit na medyo madami na tayong kakompetensyang tindahan. So ano nga ba ang sikreto ng aking tindahan? Bakit tinatao pa rin yung store natin kahit medyo looban yung store natin, hindi siya tabing kalsada? So siguro naman guys ay may karapatan ako para i-share to sa inyo dahil ayun nga, magpipitong taon na yung store natin. Ilang buwan na lang, 7 years na yung store natin. So, ano nga ba ang tinatangkilik dito? Bakit ito tinangkilik ng mga customer? Number 1 na mga kasari is yung consistent ako sa pagpapresyo ng mura talaga ang aking mga paninda. So, abot kaya ng ating mga customer. So, kapag consistent po kasi ikaw as a sari-sari store owner sa pagpapricing mo na hindi ganun kalaki yung pagpapatong mo. Kasi may mga ibang tindahan na alam ko naman, naintindihan ko naman sila, kaya malaki yung patong nila, is ang dami nilang expenses, and then yung pwesto ng tindahan nila is nangungupahan po. Kaya hindi po talaga sila pwedeng magpatong ng sobrang liit na below 10% ganyan. Kasi nga, ang dami nilang mga expenses, ang dami nilang pinagkakagastusan. So, alam ko naman po yun. So, ang pagpepresyo kasi mga kasari ng isang tindera ay depende kung paano niya nabibili yung mga paninda, kung magkano yung puhunan, 'di ba? Iba-iba naman po kasi tayo ng pinamimilihan at porsyento na ipinapatong sa ating bawat produkto na ibinebenta. Kaya ay, ano ba 'yan? Ang langaw? Di naman ako mabaho. So, tag-harvest yata ngayon guys, kasi dito sa lugar namin may buwan talaga na sobrang daming langaw, as in mga kasari. At ayun nga, kapag mura kasi yung paninda mo, pupunta at pupuntahan ka ng mga customer. Kasi ang mga customer parang ano yan mga kasari kahit hindi mo sinasabi yung presyo ng mga paninda mo, kapag once na nakabili sila sa'yo at nalaman nila na mura, mas mura sa'yo kaysa sa ibang tindahan, asahan mo yung customer na yun ay araw-araw na sa'yong bibili, maya't mayana. At yun guys yung nararanasan ko dahil sa pagpepresyo ko ng mura. For example, ang aking sigarilyo, ang bentahan ko lamang po mga kasari ay SRP. SRP, sumusunod po tayo sa sinasabi ng ating ahente. At ang kagandahan po nun mga kasari, dahil mura tayong magpatong sa ating sigarilyo, yung ating Camel ay 7 pesos lang, sobrang mabili po talaga dito ng Camel. May times nga na ang isang rim, isang araw lang inaabot. So sobrang bilis or sobrang lakas ng Camel dito. Tapos, ang mga sigarilyo ko kasi guys, ayan, 7 pesos ang pinakamura. Kunwari, ang Camel at Chester ko, same na 7 pesos. Paglabas sa ibang tindahan, 8 na po yan. At minsan, may nagsasabi din sa akin sa ibang lugar sila nakatira, 9 pesos daw. So, ako kasi sa sinasabi ko sa customer, SRP lang po kasi yung pagbebenta ko. Gusto ko kasi mabilis marolling yung puhunan. At okay lang naman guys ang ingay. Okay lang naman na mura yung bentahan natin sa sigarilyo basta mabilis natin siyang mapapaubos. Yun po talaga ang pinakaano ko dito sa tindahan. Kapag fast moving items, okay lang na magpatong ako ng maliit. Pero kapag slow moving items, dun po ako talaga nagpapatong ng medyo sapat na porsyento.
Ayun, tulad ng mga mamahalin na delata, katulad ng Pure Foods corned beef. Ayan. Ang puhunan niyan 80 plus. Binebenta ko po siya ng 90. So, pinatungan ko po siya ng 10%. Pero kung 20% po yung ipapatong nyo dyan, tapos ang mahal pa ng puhunan nyo, malaki din po yung tutubuin nyo. Depende. Grabe talaga. Grabe talaga yung mga tambutso dito ng mga sasakyan. Alam ko bawal yung mga ganyan, yung mga lumalaga, pakakala mo may binaril na. So, ayun po. And, ano ba? Consistent kasi ako from the start from the beginning. Since nung nagtindahan ako mga kasari, hindi ako nasasabihan ng customer ng overpricing. Laging sinasabi, lalo na kapag minsan mga kasari, may mga bagong customer dito. Like, nung nakaraan, may nagsabi sa akin, or may nagtanong kung magkano yung bentahan ko ng alak na 4. So, sabi ko, 150 po. Alam ko sa sarili ko na malaki na nga yung tubo ko dun 19 pesos dahil ang puhunan nun 131 kapag namimili ako sa Dali. So, may 19 na ako dun, pero may mas mahal pa pala talaga sa akin magpatong. Sabi niya dun sa kabilang tindahan sa unahan, 180 ang bili namin nung nakaraan. Dito na nga kami bibili lagi. Kaya ayun mga kasari, kapag may iinuman sila, alam ko na yung kapag may bumili ng 4, alam ko na yung muka ng lalaki kasi nga siya yung nagsabi na mas mura nga daw dito. Ayun, at ayun mga kasari, ang laking impact kasi sa customer na mura yung ating pagpapatong sa ating mga paninda, na mas mura tayong magpresyo kasi sa ibang tindahan kasi nga nalalaman nila yan Kaya yung mga customer sa'yo na pupunta kahit pa man gaano kalayo yung tindahan mo, kasi para sa kanila mas mahalaga ang presyo, wala sa kanila kung malayo yung tindahan mo. Yun guys ang lagi nating tatandaan. And pangalawa, consistent po ako mga kasari sa mga paninda ko na mga fast moving. Yung alam ko mga kasari na mabilis sa tindahan ko, hindi talaga ako nagpapawala ng matagal. Tulad ng mga condiments, ng mga kape, ng mga chicheria. Kapag alam kong mabili mga kasari, alam niyo yung puwet nating mga tindera, kapag alam nating paubos na yung ganto, yung ganyan, yung Coco Mama, yung Magic Sarap, kahit pa ilang peraso, parang gusto na natin agad mamili. Kasi alam natin sa isang araw na hindi mawawala, na walang bibili noon. Ayun. So, kapag isang tindera ka kasi, alam mo na kung ano yung mabili sa sari-sari store mo, kaya gusto mo lagi kang may stocks, lagi kang meron, para kapag may naghanap, may maibebenta ka sa customer. Ganun kasi guys yung mindset ko kung ano yung mabenta sa tindahan ko, dun talaga ako nagpo-focus na talaga dapat hindi mawala ito. Dapat lagi akong may reserba, lagi akong may stocks. Kaya, ayun guys, pinapanatili ko na sa utak ko na dapat doon ako nagtutuon ng pansin. Katulad sa kung ano yung mabili ngayon dito sa store ko, yung mga inumin, mga soft drinks, mineral water, hindi talaga ako mapakali kapag alam kong paubos na. Kailangan, kapag hindi pa parating yung ahente, kailangan mamili muna ako kahit 1 dosena, ganyan. So kapag ang sigarilyo, alam ko na naghihingalo na or isang kahan na lang yung natitira, kailangan na agad naming mamili sa pinakamalapit na pamilihan para kapag naubos yon, meron akong maibenta kay customer. Ganon dapat po ang mindset ng isang tindera. Pabili. Ano yun? Yung, pabili nga po hotdog. Anong hotdog? Yung, Ang hirap talaga mga kasari kapag ang bata is wala pang kamuwang-muwang tapos uutusang bumili. Ayun guys, bumibili ng 3 putlong. Yung putlong ko kasi dito 20 pesos. Jumbo yon, holiday yung tatak cheese dog. 3 yung binibili niya, 20 ang isa, pero 30 lang yung dala niya. Parang ginawa niyang 10 piso. Wala pa sa puhunan mga kasari. Magkano ang puhunan ng putlong? Nasa 16 pesos na ang isa. So, binabenta natin ng 20, may 4 lang tayo. So, ayun, sabi ko, hindi ka makakabili niyan. Hindi ko muna binigyan mga kasari ng isa, baka kasi magalit yung nag-uutos. Bakit isa lang yung binigay ko? Kaya, ayun, umuwi muna yung bata. Malapit lang naman, kapitbahay lang naman. So, saan na nga ba tayo mga kasari? Doon nga sa pangalawa, consistent tayo sa pamimili ng mga alam nating fast moving or yung mga mabebenta talaga sa ating sari-sari store. Kasi guys, kapag nag-focus ka sa mga mabebenta mo,
mabebenta sa sari-sari store mo, lalaki yung sales mo eh. Kasi nga dun ka nakapokus. Sa mga paninda naman na slow moving, okay lang na kahit patatlo-tatlo, meron ka nyan kahit minsan. Minsan may naghahanap, o di meron ka pa rin maibebenta. Meron ka kasing nabili na 3, 4 na peraso, ganyan. Pero kapag alam mong mabenta, dun ka mag-stocks ng madami. Yun guys yung sekreto ko. Kaya patuloy na tinatangkilik yung aking sari-sari store, and magsa 7 years na po yung ating tindahan, and I think yun yung mga bagay na patuloy na ginagawa ko, na consistent talaga ako from the beginning na aking nasimulan yung aking sari-sari store business. So, ayun po mga kasari, hindi na po ito sikreto, at marahil marami din pong gumagawa nito na mga sari-sari store owner, hindi lang po ako. So, ito mostly sa mga gustong magtayo ng sari-sari store, at dun sa mga sari-sari store owner na kakasimula pa lang, na 3 days pa lang, kaka-open ng tindahan nila, 1 week pa lang, 1 month pa lang. So, ito siguro ay makakatulong sa inyo. So, yun lang guys, ang ating vlog for today. Thank you so much for watching, and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!